10 small businesses you can start with 20,000 in the Philippines. Maraming Pilipino ang gustong magnegosyo pero iniisip nila kailangan ng malaking puhunan. Pero sa 20,000, may ilang negosyo na pwede mo nang simulan kung marunong kang pumili. Una, street food business. Capital, 10,000 to 20,000. Pwede kang magsimula sa fishball, kwek-kwek, proven, banana queue, o ihaw-ihaw. Kailangan lang ng puhunan para sa paninda, kagamitan, at unang stocks. Bakit maganda? Mabilis ang ikot ng pera dahil mabibili ito araw-araw, lalo na kung maganda ang pwesto. Pangalawa, online selling or reselling. Capital, 5,000 to 20,000. Bumili ng products ng maramihan at ibenta sa Facebook Marketplace, TikTok Shop, o Shopee. Halimbawa, beauty products, damit, accessories, or gadgets accessories. Bakit maganda? Hindi kailangan ng physical store at pwede magsimula sa bahay. Pangatlo, load, e-wallet at bills payment business. Capital, 5,000 to 20,000. Maglagay ng puhunan sa load wallet at mag-alok ng prepaid load, cash in, cash out at bills payment. Bakit maganda? Maraming tao ang nangangailangan nito lalo na sa mga lugar na malayo sa payment centers. Pang-apat, food tray or homemade food business. Capital, 10,000 to 20,000 daws. Kung marunong kang magluto, pwede kang magsimula ng rice meals, ulam, dessert, or frozen foods. Bakit maganda? Pwede kang magsimula sa pre-order para mabawasan ang risk ng tapon. 5. Ukay-ukay online. Capital, 10,000 to 20,000. Bumili ng ilang bundle o pili-piling damit at ibenta online. Bakit maganda? Mataas ang patong kapag marunong pumili ng magandang items. 6. Laundry pickup and delivery. Capital, 10,000 to 20,000. Hindi agad kailangan ng sariling laundry shop. Pwede kang magsimula sa pickup at ihatid sa existing laundry shops tapos kumita sa service fee. Bakit maganda? Solusyon ito sa mga taong busy pero walang oras maglaba o walang oras pumunta sa mga laundry shop. Pang-7. Small-scale printing business. Capital, 15,000 to 20,000. Kung may computer o laptop ka na, pwede kang bumili ng printer at supplies para sa documents, school projects, invitations, at iba pang pwede sa small-scale printing. Bakit maganda? May demand, lalo na kapag malapit sa schools at barangays. Pang-8. Buy and sell ng gadget accessories. Capital, 10,000 to 20,000. Mag-stock ng chargers, cellphone cases, tempered glass, earphones, at iba pang gadget accessories. Bakit maganda? Maliit ang puhunan bawat item at mabilis palitan ang stocks. Pang-9. Merienda cart or small beverage business. Capital, 10,000 to 20,000. Halimbawa, milk tea, iced coffee, fruit drinks at snacks. Bakit maganda? Patok lalo na sa lugar na maraming estudyante o workers. Pang-10. Home-based service business. Capital, 5,000 to 20,000. Gamitin ang puhunan para bumili ng basic tools o kagamitan para sa serbisyo tulad ng car wash, repair services, home cleaning, tutorial o skill-based services. Bakit maganda? Hindi kailangan ng malaking puhunan sa inventory. Mas nakatuon ito sa iyong skills at serbisyo, kaya pwede kang magsimula kahit maliit lang ang budget. Ang 20,000 ay sapat para magsimula ng maliit na negosyo, pero hindi sapat para magsimula ng walang plano. Bakit risky ang magnegosyo gamit ang 20,000? Una, pwedeng maubos agad ang puhunan. Maraming nagsisimula na inuubos lahat ng pera sa stocks, kagamitan, o dekorasyon. Kapag hindi agad nabenta ang produkto, wala nang natitirang pera para umikot. Pangalawa, hindi lahat ng negosyo mabilis kumita. Minsan iniisip natin, magbubukas ako ngayon, kikita na ako bukas. Pero ang totoo, kailangan pa ng panahon para makahanap ng customers, malaman kung ano ang mabenta at matutunan ang tamang presyo. Pangatlo, pwedeng mali ang mapiling negosyo. Kahit maganda ang produkto, kung walang demand sa lugar mo, mahihirapan itong kumita. Pero sa magandang banda, hindi ibig sabihin na sobrang risky agad ang pagsisimula gamit ang 20,000. Dahil kumpara sa malalaking negosyo, ito ay isang mas manageable na puhunan na pwede mong palaguin habang natututo ka. Mas matalinong gawin, halimbawa ng paghahati ng 20,000. Ang 10,000 ay unang puhunan sa produkto, ang 5,000 ay reserba para sa dagdag stocks or emergency,
Ang 3,000 para sa marketing, pamasahe or operational expenses, ang 2,000 naman pang testing ng ibang produkto. Ang goal sa simula ay hindi agad yumaman, kundi patunayan muna na may bibili sa negosyo mo. Ang 20,000 ay hindi garantiya na magiging successful ang negosyo mo. Pero kung gagamitin mo ito ng tama, maaari itong maging unang hakbang para palaguin ang pera mo. Kung gusto mong baguhin ang paraan ng paghawak mo sa pera, matutunan ang habits ng successful people, at malaman ang mas maraming paraan para kumita online, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating videos tungkol sa pera, success, at financial growth.